Ayan, enjoy it para sa maging mas makabuluhan ng iyong family bonding imbes na computer games lagi. Bakit hindi nyo subukan ng mga larong uso noong panahon ni ng mommy at daddy? Yan, patotot. Yan. Agawang base. Agawang base. Tumbang preso, kids watch this. Saya yan. Ngayong school break, imbes na magbabad ang inyong mga chikiting sa mga computer at game consoles, ituro sa kanila mga larong Pinoy para sila'y mag-enjoy. Si Dicky Aguado, larong Pinoy expert at ayon sa kanya, dahil sa modernisasyon, nakakalimutan na ng mga bata ang simpleng laro na nagpapasaya sa mga bata noon. Napakahalaga ng larong Pinoy na maibalik natin at maituro sa bagong kabataan dahil unang-una, ito ay laro ng ating lahi, isang cultural treasure. Ang larong patintero o harangang taga ay may dalawang pupunan na maglalaban upang magparamihan ng puntos. Ang pagpuntos sa isa pamamagitan ng pagtag sa kalabang pupunan habang nakatayo ang tayang player sa mga guhit. Kailangang makatawid ang mga manlalaro sa iba't ibang bahagi ng play area nang hindi natataya o nahahawakan ng ibang manlalaro. Sunod na laro, luksong tinik at luksong baka. Ang game relay na ito ay nangangailangan ng dalawang bata na maaaring gumawa ng obstacle. Gamit ang kanilang kamay, kailangang talunan nito ng mga player. Pagkatapos maluksuhan ng mga nasabing tinik, sunod na tatalunan ang luksong baka o isang obstacle ng isang batang nakaupo at nakayuko. Bawat obstacle ay tumataas habang tumatagal ang laro. Sa larong Pinoy, hindi lang katsat, kababata, totoong kalaro. At nakakapag-exercise sila, nakakapagsalamuha sila sa mga bata, at marami silang natututunan. Samantala sa larong tumbang preso, kailangan dito ang isang lata at maraming tsinelas. Sa larong ito, isang bata ang maatasan maging taya o yung magbabantay sa matutumbang lata. Para patumbahin ang lata, kailangan patamaan ito ng tsinelas. Kapag napatumba ang lata, hahabulin ng taya ang mga bata at ang kanyang maaabutan ang susunod na taya. Ang pinaka-importanting na ituturo ng larong Pinoy, ang pagiging Pilipino. Pwede mong ituro sa bata ang tungkol sa history, tungkol sa patriotismo, pero sa larong Pinoy, wala nang kwento-kwento. Pumapaloob ang Filipino spirit sa bata. Ilan lang ito sa mga larong Pinoy na hindi dapat malimutan. Sa pamamagitan ng pagtuturo at muling paglalaro nito, mas maintindihan ng mga bagong henerasyon ang mayaman nating kultura. Na-enjoy yung mga bata, no? Sapatos ko, tama agad yung lata. Oo, kasi sa laki ng bata mo. Igo na dito rin. Oy, bukod sa palarong Pinoy, mas maganda rin introduce sa mga bata ngayon since summer pa rin, no? May oras pa para mag-aral o kaya gumawa ng mga extracurricular activities. Kung ano yung mga pwede nang pagkaabalahan habang wala silang ginagawa ngayong summer. Ano-ano nga ba yung mga workshops na pwede nilang puntahan? Na makabuluhan dahil pwede ka pala mag-recycle ng mga basura at gumawa ka ng, anything. Magiging sila niya, resourceful. Marami silang matututunan. Panoorin po Eco-friendly natin. panel. Yes. Basura dito, basura doon, basura everywhere. Ang gabundok na basurang araw sa mga munisipalidad at lungsod ay isa sa mga problemang pinipilit tugunan ng pamahalaan. Bukod kasi sa mabahong amoy at pagiging eyesore nito sa kapaligiran, pag sumasapit ang tag-ulan ay isa rin ito sa tinuturing na dahilan ng pagbaha. Kaya naman upang kahit paano ay mabawasan ang bilang ng mga basura, may ilang recycling ideas at tips na pwedeng tularan at pagkakitaan. Si Cheryl, 31 years old at isang kawani ng gobyerno. Ang kanyang sideline, paggawa ng bags at pouches na ang materyales ay galing sa basura. Una, inaral ko muna siya. Tapos nung nakabuo ako, dinala ko siya sa office. So nakita ng ka-office mate ko, sabi niya maganda daw. Mga wrapper ng gatas, candy at kape ang kanyang ginagamit na raw material. Nakukuha raw niya ang mga ito mula sa mga kaibigan at katrabaho na kusang loob na nagbibigay nito sa kanya. Iniipon daw niya ang mga ito para gawing kapaki-pakinabang na obra. Sa paggawa ng mga ito, sinisimulan niya sa paglilinis at paglalaban ng mga wrapper. Pagkatapos ay pinatutuyo niya sa hangin at saka ginugupit base sa pattern o hulma na kanyang gagawin. Tinitiktop niya ang wrapper ng 4 na beses hanggang sa maging letter V ang hugis. Sunod ay pinagdudugtong niya ang magkabilang dulo. Tinatahi niya ito ng pabilog hanggang sa maging formang pouch. Nilalagyan niya ito ng zipper pagkatapos.
Bukod sa pouch, maaari ding makagawa ng coin purse, bag, laptop case, at cellphone holder. Naibebenta ito sa halagang 35 pesos hanggang 250 pesos. Samantala, accessories made out of junk materials naman ang binibida ni Nikki, 23 years old. So, nakagawa na ako ng mga rings, bags, saka mga jewelry out of discarded materials. Discarded, saka yung mga found objects, katulad ng mga old toys sa mga from thrift stores. Mula sa mga lumang gamit, nakakagawa si Nikki ng iba't ibang makabagong accessories. May mga obrang mula sa tansa na soft drinks at meron din sa lumang keyboard. No sweat daw ang paggawa nito dahil ine-enjoy niya ang nasabing trabaho. Sa mga gusto raw sumubok, matinding creativity daw ang kailangan at syempre, tiyaga. Para daw makagawa ng keyboard ring, baklasin lamang ang keys mula sa lumang keyboard gamit ang pliers. Pahiran ito ng liquid plastic. Ikabit dito ang ring backing o yung pinakasingsing gamit naman ay industrial glue. Patuyuin at sa ilang minuto may produkto ka ng keyboard ring. Bukod sa singsing, maaari ding gumawa ng kwintas at hikaw na maaaring ibenta sa halagang 50 pesos hanggang 1,000 pesos. Sa pagre-recycle na ipapakita na natin ang ating pagpapahalaga sa kalikasan. Higit pa'y pwede ng kumita na makatutulong sa ating kabuhayan. Okay, nagamit na po namin lahat ng nakabangko naming segment. Aga sa mga oras na to ay inaabangan pa rin namin si dating Pangulong Joseph Estrada na nung isang araw pa ho ay kinumpirma ng kanyang kampo ang exclusive interview po sa araw na ito. Ayan. Salamat po sa pagpapahalaga sa programang ito. Sa isang simpleng responsibilidad ay patuloy po namin kayong inaabangan. So, bukas, baka mas maaga ka bukas, may iba na ho kaming paksa eh. Hindi, sarado na ho kami sa ito pong paanyaya. Abangan nyo na lang po bukas ang ilang pamainit na issue dito po sa ating talakayan. Okay, mga kapuso. Yan ha. Talagang huli man daw at magaling, huli rin. Alika na. Wala na tayong oras. Baka natin hintayin yan. Paano na kayo? Ako meron pa akong trabaho eh.